Aniya ang mga nagunang tudling sa Ronda Brigada. Sunog sa Purok Saig, Barangay Kalumpang, sobra 500 ka pamilya apektado. Barangay Gym sa Kalumpang, gihimong evacuation center sa mga nasunugan. Kabrigada Foundation Incorporated nang hatag og relief pack sa mga nasunugan. Mga nasunugan, nagtiltil og bakal sa nasunog nga area aron mapahimuslan. Localized thunderstorms, padayong nakaapekto sa PAR. Donasyon para sa mga nasunugan, padayon nga ginapanawagan. Sarden mayong hapon, adlong Huwebes, Nobyembre 4, tuig 2021, live, kikan din sa Brigada News Center. Kami, ang inyong mga kabrigada, nga maghatag kaninyong mga balita dili lamang sa Soxergen, ingon man sa managlaing rehiyon, ug kini ang Ronda Brigada. Ibakwit kagahapon sa hapon ang katusan ka pamilya na nasunugan sa Purok Saig sa Barangay Kalumpang, Jansan. Ginaawag usab sa lokal nga panggamanan sa Barangay Kalumpang ang mga buot muhatag og donasyon sa mga nasunugan. Ibrigana mo Kent Abrigana. Mao kani ang sitwasyon kagabi sa Barangay Kalumpang Gymnasium. Katusan ka pamilya, temporaryong gihimong tulganan ang barangay gym human nga halos gihurot sa kalayo. Ang libuan ka panimalay sa Purok Saig, Barangay Kalumpang, Jansan. Usa sa biktima sa sunog si Tatay Jesus. Pagpangalkal og basura ang panginabuhian ni ini kauban ang asawa. Mao ang trahedya nga miabot sa iyang pamilya. Dili niya matungkad ang kasakit nga gibati. Wala po ko diya kaganina kay dito ko na masura ko. So pag-agot na ko diya sa balay, na-lockdown naman. Wala lagi kailangan ngayon. Na-lockdown naman yun. Ngayon kinakuha ang akong bugas o ang akong bike sa akong anak. Loy kayo. Sinang Demary, nagtuunta ang dili mapil nga lamuyon sa kalayo ang iyahang balay. Apan pakyas kini. Ngayon lang ang tami gamayng tabang na makabalik ni sa mo ang pagbuan, pagsugod, kay isod manggod nga sa pagkakaroon murag shock pag yung kayo mi ba kay diha jud mi sa akto pagkahitabo. Pag-abot sa mga nasunugan sa gym, banig og pagkaon ng ilang direkta ang panginahanglanon. Taod-taod, niabot na ang truck na dunay bitbit na mga karton. Kung diin gitapukan usab kini sa mga gusto makakuha. Doon na usab gimontar na desk ang City Social Welfare and Development Office aron ma-assess kung pila ka pamilya o individual ang anaa sa Kalumpang Gymnasium. Matod sa labaw sa CSWDO, mika pa sa sobra usa ka libo ka panimalay ang nasunog. Gina-house na nato dire ang mga wa nay maulian nga mga balay kay para temporarily nasa sila'y kapuy-an, but kasagaran po na may mga parinti nga ilang giadtuan, nagpalista lang sila diri sa gym. Planuhon karon sa Barangay Kalumpang o sa City Housing ang posibleng nga relocation site sa mga nasunugan. I will coordinate to the City Housing. If ever na yung mga nasunugan, itingnan natin kung andon ba sila sa tagging na meron pong maibigay po ng assistance from the LGU na like for the relocation site na para din sa ating pong mga nasunugan. Diri lang nila dalhon sa Kalumpang Gym na atay donors desk nga managed by the barangay. Dream C. Kent Abrigana, be proud of Jansan again. Barug, Jansan. Ang sa dugang detalye, anaa sa linya sa telepono si Senior Fire Officer 1 Perfecto Roda Jr., ang fire arson investigator. Maayong hapon kanimo, sir. Yes, ma'am Dil, mayang hapon po sa kanan ng Paminaw.
Sir Perfecto, aduna na batay resulta sa investigasyon sa nahitabong sunog kagahapon dira sa Purok Saig, Barangay Kalumpang. Ma'am, sa pag-adto na mo ganing buntag, sa pag-buhat mo, pag-report unta na mo, dili na mo makuha, dili na mo makita ang inahan nga si Maria Beth Laruda tungod kay lahadlok daw kuno kini kay ginapangita na mo. Pero ang amo pang gusto itabo nga may interview itong iya mga anak na bilin sa iyang balay kay ingon pa sa iyang mga silingan nga doon sa iyang balay. Dito dito nag-umpisa sa ilaha ang aso nga dako tapos diretso na daw og kalayo, ma'am. Kana si nanay, sir, dira na siya sa Zone 1 sa Purok Saig. Sa amo ang pagkabalo, ma'am, sunto siya nakapuyo, ma'am. Tapad sa balay ni Ma'am Pansang nga Dalupan. Kay naatay nakasturya kaganina, Sir Perfecto, nga didto daw taga Zone 2 to ang iyahang ingon didto sa Zone 1 nagsugod ang kalayo. Pero as per your investigation, sa Zone 2 ni nagsugod. Oo, ma'am, istorya po na ko ang anak niya. Ganiha, naagi daw sila sa Zone 2. So, among gisubay ganiha dito sa ubos, dito naman giday sila sa baybay kaayo, dagat na ang ubos. So, wala na namin naabtan nga mga miski residyo naman lang unsay sinugdanan sa sunog. Mao nga nanawagan ko kay Maria Beth nga unta mapakita niya ang iyang mga anak kay para matuloy-tuloy na mo ang mga investigaan kung sa hinungdan sa ilang pagkasunog. So far, sir, wala pa'y probable cause ang nahitabong sunog? Wala gid, ma'am. Gihimo na mo ganiha ang tibuok nga panghigayon nga makita tong mga bata nga nabilin sa ilang balay apan kini ginalimod sa mga auntie nga gilikay butang daw sa uhaw ang mga bata para malayo sa investigasyon. Pero ang amo ang pagpasabot lang unta ipakita ninyo kay para magpadayon ang atong investigasyon para namin ihatag ang impormasyon sa katawhan kung unsang hinungdan yun sa ilang pagkasunog. Nabatay teorya, Sir Perfecto, kung anong yung ani kadako ang nahitabong sunog? Sa amo ang pag-imbestiga niya, ma'am, ang balay mangdud-ani ni Maria Beth, apad ni Ma'am Pansang nga Dalupan, may mga nakastock siya nga mga container, empty container na payuban, may sulod daw ni siya nga mga krudo. So, nakita man nato gahapon sa first response namo, tingala mi nga nung itom ang maong aso. So, dito po na mo nakita, dito po na mo nakuha ganiya sa mga pag-imbestiga nga tinuod jud siguro nga ay mga container dito sa iyang kilid. Could this also be the reason, sir, nga nung atog yun, kapaspas, mikatag ang kalayo, dugay yun kaayo nato, napalong ni? Oo, dugay, ma'am. In fact, ginabuhat din na mo tanan ang amuang gusto nga buhaton para dili na siya mudako. Pero ang nahitabo ang good ato, saka light material naman sa lugar, o saka naatas dapin sa baybay, kusog ang hangin, ginauna po na mo ang safety sa tanan ng mga responder kay mga disgrasya po dito sa sulod. So, dikit-dikit ang mga balay, light material, posible nga mudako, magdayon gang sunog gang dapita, ma'am. Naglisod bag sulod ang mga fire truck? Sir? Unang-una, ma'am, perfect yung isura. Tapos, gamay ang dalan. Siyempre, pag abot mo, nagkayamukat na ang mga tao kay gusto lang makagawas sa lugar. So, ang dalan, naanay mga tao, naanay mga gamit, naanay mga sakyanan, naglisod dito og sulod po dato ang fire truck tungod kay gamay po ang dalan dyan, ma'am. Unsang oras na ito nadeklara ang fire out? Nagdeklara mo ang shift in charge gahapon, ma'am, alas 5 sa hapon. Pila ka oras, sir, ni dugay gyud ang kalayo? Oo, dugay kayo, ma'am, kay pastilan, porting inita na, tahan na mo nga gibuhat nga kusog sa atong mga bumbero o mga volunteers. Nagpasalamat po ko ani kay daghang tag-volunteers dira sa Jensan, pero tanan gibuhat gid mo, ma'am, pero di dayon mapalong ang kalayo tungod sa dako na og kusog sa hangin. Sa dato sa Bureau of Fire diri sa Jensan, Sir Perfecto, pila ang
mga biktima, pila ang mga naugdaw na balay dira sa Purok Saig. O ganin na mo ang kuyawan, ganihan mo ba, pag-imbestiga na mo, kay gahapon, pag tanaw ko lang na mo, ang estimated lang na mga structures gibutang, 100. So pagsulod na mo, ganihang buntag, dito ko mismo sa naumpisahan sa sunog, so kalawak sa amo ang nasunog day gahapon, ma'am. So pagsukat na mo, naabot siya o 2.7 hectares, more or less. So posible nga mga dikit-dikit ang balay, posibilidad yun nga nangutan namin ganiha sa dito sa barangay Kalumpang sa CSWDO nga niabot og sa libuhan ka mga pamilya ang napiktuhan, ma'am. Unsa ang panawagan karon sa Bureau of Fire diri sa Gensan, Sir Perfecto? Ang panawagan lang namo sa makig-coordinate unta to si Ma'am Maria Betno kung naminaw man siya karon sa inyong programa, ma'am, or mga silingan niya unta tabangan ni sa pag-imbestigahan nga kalayo o sunog para matuloy-tuloy na to ang information nga mahatag sa mga katawhan, ma'am. Sir Perfecto, mao ba ni for this year ang pinakadakong sunog dinhi sa Gensan? Oo, ma'am. Abin na mo kartong sa bula na ang pinakadako, pero pagkaluoy sa Ginoo yung taon, ang gahapon pinakadako nga na-encounter na mga tako nga sunog, ma'am. Any reminders sa Senior Fire Officer 1 Perfecto Roda para dili na mahitabo ang ani nga sunog diri sa dakbayan sa Gensan? Sa tanan nga nagapaminaw karon, ginapaulit-ulit ng gidnamo o pahinomdom sa tanan ila nagdanan sa among leader nga si Chief Inspector Legaspi nga kung kamo magbiya sa inyong balay, bilin man ninyo inyong mga anak, siguruan lang nga nay dako nga mabilin ang guardian para dili sila magdula-dula o kung sa man ang ilang dulaod. Tapos sa mga siguro sa mga nabilin nga mga electrical wirings nga nakasaktak pa, please lang ay abot na to sa ato ang safety, ang atong unahon din atong safety na to sa ato ang panimalay o bilya sa ato ang pamilya. Daghang salamat Fire Arson Investigator SFO1 Perfecto Roda Jr. Daghang salamat, ma'am. Daghang salamat. Sobra 500 ka pamilya, kung libuan ka individual ang nasunugan kagahapon sa buntag sa Purok Saig, Barangay Kalumpang. Nagpahigayo na og investigasyon ang Bureau of Fire kalabot sa insidente. Ibrigada mo Christian de la Serna. Nagkaguliya ang mga residente sa Purok Saig, Barangay Kalumpang alas 12 sa udto kagahapon gumikan sa dakong sunog. Halos 500 ka panimalay ang mga nasunog nga nagsugod sa Zone 1 ug mikatag ngadto sa Zone 2 padulong sa Zone 3. Dali mikatag ang kalayong gumikan sa dikit ang mga panimalay ug ang uban gama sa light materials. Kadaghanan sa mga nasunugan walay nasalbang gamit. Sa ang hinungdan mo sa sunog ganina dito dapat sa baybay. So pag kusog na yun sa aso, kami nagpiyahin namin o preparasyon sa mga butang na mo nga makagawas. Tungod kay narato lagi ang katong nabitbit lang wala na may kabalik ug hako tapos ikaduha balik kay kusog lumingin kayo gyud. Si Teresa naghilak. Wala ko kabalo. Kay ni kalitra man gud siya og katag. Napil ba usulo inyong balay lang? Oo, naapil. Napa kayo ng mga nasalba nga mga gamit? Gamay ra jud akong gamit na salbar. Kamay na gamit mga mabilis sa ulit-ulitan. Wala pud lagi ko kabalo kay nagdali-dali na jud mi. Duha matud ka bata nagdula og kalayo sa may baybay. So paggawa sa mga tao dako na kaya ang sunog dito sa may zone 2 nga area. Kaya ang Saig Manggod composed of upat ka zone 1, zone 2, zone 3 and zone 4. So naguna og liyab isang zone 2, isa lang na siya kabalay. Dili pud mabanggit kung saan causes sa ilang pagkapagliyab sa iyang balay. Tapos ang mga tao pud kay nagratol nanagan so walay naka-prevent sa sunog. Kanto nga nagdako. Tapos nagkalat na siya dayon. 7 ka bombero ang miresponde sa maong sunog.
Apan gumikan sa kagagbay sa dalan og dikit ang mga panimalay, naglisod ang mga bombero sa pagkontrola sa kalayo. Kaganihang buntag, gibalikan sa Bureau of Fire Protection ang lugar aron mapahigayon og investigasyon. Wala pa usab matino kung pila ang kinatibuk ang danyo sa sunog. Sanglit ang City Social Welfare and Development Office nakapagtala og 570 family kaganinang tungang gabi. Padayon pa ang ginahimong assessment sa mga ahensya sa gobyerno o pagkasikaso sa mga biktima. Kini si Chan Kiamco de la Serna. Be proud of Jensen again. Barug Jensen! Walay tulog ang halos kadaghanan sa mga biktima sa sunog sa Purok Saig nga naakaron temporaryong namasilong sa barangay gym sa Kalumpang. Gawas nga dili sila komportable, ang trahedya presko pa sa ilang huna-huna. Ibrigada mo, Jen Solis. Sa pagkatulog ang mga kabataan ni Nanay Di Marie, kadlaw na lang, naglingkod ra kini sa bleachers dinhi sa barangay gym sa Kalumpang. Kahilakon ug tulala. Matud niya, wala pa daw siya nahuwasan sa nervyos nga iyang gibati sa dihang nasunog ang ilang mga panimalay kagahapon sa udto. Nervyos mamanggod niya pagkahitabo gahapon, wala pa may nakapangandam ba ngayon atong mahitabo namo. Medyo may tulog. Yung balay. Wala na may balay, og daw yun tanan. Hindi mo kabataan. Naaran. Kurad yung gidala diri, kaya di man po ko matulin og naa dito. Si Nanay Sara, kanunay anaa sa iyang hunahuna ang kwartang gamay ug ang dokumentong naabo. Wala sila sa ilang panimalay sa dihang nahitabo ang sunog. Nakilubong kini sa pag-umangkong namatay. Hindi ko katulog. Wala gumitaw eh. Nauna, kwarta na kong gamay, nasunog, papiris tanan. Pami nadala sa amo lang sa nina nga gikan naglubong maaraw. Wala. Samtang si Catherine, wala na'y tulog, kulang pa, matod pa sa kaon. Balisa, og dili mapakali ang huna-huna nga naglutaw. Kung unsa ang ilang ugma. Wala. Ang buntag mi, mataw, may tulog. Ako anak lang akong katulog, ma'am. Ako pamitarong panihapon ng pinapay ra. Apan wala na'y mas paitpasa na sinatian ni Nanay Charito. Namatayan na ugba na may isa ka bulan pa lamang ang milabay, unya karon na ugdaw pa ang panimalay. Mao nga wala mapuggan ni Charito ang pagtulo sa iyang mga luha. Nagkinalisturan yun, ma'am. Wami kapuyan, pasami dapitan ni. Isa po dun sa po yung mga arkilaw, may mga dalaw, may mga kwarta. Magkuha na lang sa inyo, Indonesia, salamat kay bisag. Dako na kayo ng tabang na mo, ma'am. Bago namatay ng bana? Bago pa, mga buwan pa kapit. Karon, nasunugan ako, nakapait kayo. Nawala dyan ko makuhan. Napaitan. Kasagaran kanila gisiguro lamang ang katulgan sa mga bata. Dunay mga nagtent, swerte nang nakabitbit og foam nga mahigdaan. Apan kung unsa man ang kalisod nga nasinatian karon sa mga nasunugan, dili kini mahulagway sa mga kabataan sulod sa evacuation center. Ang ilang kawalay muwang sa nahitabo, naghatag kanila og kusog sa pagpahiyo. Nga kining tanan, lumalabay lang. Jen Solis, be proud of Jensen again. Barug Jensen. Ihap sa pamilya nga naapektuhan sa sunog sa Purok Saig, Barangay Kalumpang, Jensen, kagahapon, Nobyembre 3 sa udto. Padayon nga taas. As of 11 a.m. ana-ana sa 560 ka pamilya, kung 1,969 ka individual na ang naapektuhan sa sunog. Posibleng mutaas pa ang maong ihap. Samtang nagpadayon ang ginahimong assessment
sa City Social Welfare and Development Office. Pagkaon ang usa sa mga panginanglanon karon sa may kapin 500 ka pamilya na nasudugan sa Purok Saeg, Barangay Kalumpang. Kadaghanan kanila ana sa Barangay Gymnasium, temporaryong namasilong. Sayo sa buntag kaganiha, naghatod og 600 relief packs ang kabrigadahan o ang Kabrigada Foundation Incorporated sa Brigada Group of Companies. Ibrigada mo, Kent. Kent Abrigada. Dinhi sa Barangay Kalumpang Gymnasium, temporaryo nga namasilong si Trixie, kauban ng ihang gagmay pa nga mga manghod. Labas pasaw na huna ni Trixie ang hulagway sa dakong kalayo nga milamoy sa ilang balay sa Purok Saig, Barangay Kalumpang, Jensan, kagahapon sa udto. Nara sa balay. Nagkuan man mi nagtinda. Kanang ni aso naman jud siya. Ni kuan ako mang dagan nga naday sunog. 30 katuig ng residente, sinang Annalyn sa Purok Saig. Mao nga pagkasunog sa iyang panimalay, wala kini masayod sa karon paunsa magsugod. Sa pila lamang ka minuto, naug daw ang ilang gipundar nga panimalay. Tulala ni jud ni ko na dinagay ko kalihok gani. Gusto kong kahadlok kay ang hangin padong mangud sa moang balay god. Yung manang ang kalayo ba dali ra kay naabot sa mua manang kami sa kong dalaga kay kami ra man duha sa balay. Niguro na nandiyan may gawas. Kung asa magpuyo, mao karon ang ginaproblemahan ni Hotek, ilabi na nga adunay kabanay nga nanginahanglan ug atensyong medikal. Pagumangkon gidayon nga na para magkaakyat sa sunog. Gusto kay siga sa kayo ba? Samtang sila Janel, bangungot alang kanila ang nahitabong sunog. Mao nga bisan sa pagtulog, mapananawan nila kini. Wala, sara ka oras. Una-una sa madong netabo. Una-una. Bisag unsa, naaman si God sa tuwa nga mag-guide permanente. Pagsulay raman ni sa tuwa gihapon. Sa karon walay laing gikuptan nga paglaom ang mga nasunugan kung dili ang mga hinabang. Wadyo ko katulog kay kanang murag may imagine yun ako ang kalayo nagpurog pa kung kuan bak onuran. Kato na pundar mong balay. Kay gianam-anam ra gyud ang tawo namo. Og naay kanang ingka makumbana gikaglaod. Kuan mo. Antod na human jud to. Mao nga ang Kabrigadahan Foundation Incorporated, Brigada Group ug mga empleyadong volunteers walay tulog sa pagpack og mga relief goods. Sayo sa kabuntagon kaganiha, gihatod ang hinabang sa atong mga kabrigadang nasunugan ug nanginahanglan. Personal usab nga nakighimamat sa mga nasunugan si Adol Brigada Elmer Catulpos sa mga biktima sa sunog nga nakaroon sa Barangay Kalumpang Gymnasium. Morning time yun nga kinahanglan ta magtinabangay no sa kabrigadahan Jensan mga miyembro katong mga nagasuporta sa programa. Morning panahon nga importante kay magtinabangay ta. Naglibot ta atong gipaminaw tong istorya sa mga tawo. Kada istorya hilak tungod sa katong ilang experience ba nga nasunugan hurot gyud hurot halos sila hurot wala gyud na dala kay na nato nga na ay pwedeng matabang pwede ra gyud ta mo personal o gani sa Kalumpang silang gym mo coordinate silang kapitan or sa CSWD pwede pud madto sa istasyon nato sa brigada mo hatod og tabang Dako kay nga tabang sa para sa atua labi na nga kana nga tabang kinahanglan gud nila. Sir, salamat po sa tabang na gihatag nimo sa mua karon. Dagan kayong salamat kay naa kay kasing-kasing. Mayo gid kay siya gyud, gid niya pasagdi. Ang labaw na tong katong mga membro gud niya, wala gid niya gipasagdan. Siya gid nangunay og kuan. Hatag og kuan sa mua. Kani salamat kay brigada nga tagaan mig bugas. Daghan kay salamat sir sa imong dakong tabang. Salamat yung kaayo gyud sa kanang tabang ninyo. Ako kay tabang na namo ba. Salamat yung kaayo ninyo. Matag dunay nanginahanglan, ilabi na kung dunay kalamidad, kanunay ang anaa. Ang Kabrigada Foundation nga bugtong gimugna sa Brigada Group nga tumong ang hinanaling paghatod o ginabang sa mga nanginahanglan.
Tungod sa kadako sa danyos o kadaghan sa mga apektadong residente sa sunog, daghan pa kanila ang nanginahanglan og tabang. Abli ang buhatan sa Brigada Group para sa mga buot muhatag og ilang donasyon, mapa cashman o in-kind. Kent Abrigana, be proud of Jensen again. Barog, Jensen. Human sa dakong kalayo nga minamoy sa may 500 ka panimalay sa Puroksaeg, Barangay Kalumpang. Mahulog nga way sa usa ka lugar murag ipambumbahan ang itsura nini kagani buntag. Ibrigada mo Jen Solis. Kinsa ang magtuo nga ang usa ka kanhidasig nga komunidad nga gipuy-an sa may libuan ka individual kining may kapin-upat ka ektaryang luna nga karon murag war zone. Nag-aso-aso pa ang ubang parte sa mga nasunog nga balay. Mga tiltil sa sin ug bakal na lang ang imong madunggan. Pipila sa mga residente ang gipang tultol ang ilang mga balay nga matud pa dili na nila halos mahibaluan ang nahimutangan. Tanan, sunog. Ang mga nahabilin pulos konkretong bungbong na lang. Si Amerlita, wala kabalo, paunsa magsugod. Paita lagi, ma'am, ingunan niyo, magtanaw ka nga, di ka kabalo kung unsa asa ka magsugod. Sa pamugas, ma'am, wala dyan man eh. Si Jumbot ug Nonoy parehong wala sa ilang balay sa dihang nahitabo ang sunog. Apan loyo ni ini nagpabiling positibo. Ano man nga mo may akura. Ano po niyo? Wat lang sa gobyerno usaon mi ani pag i-plaster ba mi o pabaliton ba mi tuko diri sa among balay. Wala na yun, abata rin yung siguro yun. Eh, tao ni mo, di nagkakanahuna sa mga gamit, basta mabuhi lang pamilya. Wakay nasalbag yun. Wa yun nasalba, sa sina, kini kung sina, ibang suot, di na niya kuha, hinatag na ni. Halos tanang balay nga nagtungtong sa kadagatan nangaug daw. Sumala pa dinhi nagsugod ang kalayo. Kini usab ang Zone 1 nga karon gikonsiderang Ground Zero. Jen Solis, be proud of Jensen again. Barug, Jensen. Ning buntag, nangayawat intawon ang mga residenteng nasunugan nga sa ilang pagbalik sa lugar, duna pa sila'y mapuslan. Bisan na lamang og inugbakan. Ibrigada mo, Kent Abrigana. Inugbak. Mao kini ang hulagway sa mga kabalayan sa Puroksaeg sa Barangay Kalumpang, Jensen, human ang nahitabong sunog kagahapon. Nagkatag ang mga buak nga bildo ug mga lanay nga bakal. Delikado pa kini sudlon. Apan pipila sa mga residente ang nangayawat pa sa mga nabiling gamit sama sa bakal nga pwede pa nila ibaligya. Si Nong Melincio naningkamot usab og kalkal sa mga bakal nga pwede niini mabaligya gikan sa mga naugdaw nga mga panimalay. Matod niya, makadugang-dugang pa kini sa ilang pakinahanglanon. Mulot lang po kwan, lansang. Kipara? Ay, kung na'y magbakal, ako ang ibaligya, ana lang. Nagkalkalusab o mga bakal si Jumbot sa naugdaw ni ini nga panimalay. Ang mga mahalin, ipalit matod pa niya og bugas. Sapay mo ganahan mo ito, kan diri nga, impirno naman ni diri hapon, birti mabagbaga. Ini, mahalin na isang 50, 1 kilong bugas yun na yun. Duno sa pipila ka mga kapatanunan ang nangkalkal og mga bakal sa mga nasunog nga panimalay. Mao nga si Vanessa, wala rin naabdan bisan na lang unta og bakal nga matiltil. Asala rin hibaw, anak kung usay lang kuhan ay. Balos raman siguro, ambot na, maginaw rin na hibaw. Apan nagpaymangno ang Bureau of Fire Protection Jensen nga delikado adtuan ang usa ka lugar nga bag-uhay pa lamang nga sunugan. Risgo kini sa mga kemikal nga posibleng masimhot og mga hait nga bakal og bildo og posible usab nga mahugno ang ubang parte sa nasunog nga establishmento. Kent Abrigana, be proud of Jensen again. Barug, Jensen. Mga kabrigada, dunay low pressure area nga ginabantayan karon sulod sa Philippine Area of Responsibility. Anaa kini sa gilayong 580 kilometers sidlakang parte sa Borongan City, Eastern Samar. Wala kini direkta nga epekto sa Mindanao apan posible gihapon ang mga pag-uwan sa hapon o gabi tungod kini sa localized thunderstorm. Maong ginapahimangnuan sa pag-asa ang mga naadapit sa danger zone nga mag-amping sa posible nga landslide o flash flood. Usa ka 1
wanted person ang nasikop sa mga personnel sa Police Station 7, kauban ng tracker team RID-12 ug sakop sa advocacy group ni adtong November 3. Sa report sa labaw sa Police Station 7 nga si Police Major Risa Hernandez, nga ang akusado adunay standing warrant of arrest sa kasong slander nga adunay piyansang rekomendara nga 18,000 pesos nga gi-issue ni Honorable Emilio Orilio Cuanzon Jr., presiding judge sa MCC Branch 2 Hall of Justice, Barangay Lagaw, Jensan. Mipahayag usab si Police Major Hernandez nga magpadayon gihapon ang mga kapulisan sa pagtrabaho aron masikop ang mga wanted person bisan pa man ginaatubang ang pandemya ug magpadayon nga maningkamot nga babutang ang tanang wanted person sa prisuhan para mahatagag hustisya ang mga biktima. Ang Department of Environment and Natural Resources kuna DNR 12 sa pakigtambayayong sa local government unit sa South Cotabato o sa Registry of Deeds South Cotabato ang nang apud-apud og 114 ka titulo sa patent kung asa 101 ini ang residential, 12 kapang agrikultura, usa ka special nga patent sa Barangay Santo Niño, siyudad sa Coronadal, South Cotabato, nitong Oktubre 29. Ang nasampit nga inisyatiba, kabahin sa handog titulo nga programa sa gobyerno na nagtumong sa pagtasig, sa pag-uswag sa mga komunidad o paglambo sa ekonomikanhong produktibidad sa katawhan, pinagi sa pagpadali sa pagproseso o pag-issue sa mga patente sa yuta sa publiko ngadto sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Samtang si Registry of Deeds Secretary, Attorney Maria Teresa Biongan Pescadera, mipahalipay sa mga bag-ong tagiya sa yuta ug mipalayag sa iyang pagpasalamat sa DNR ug local government unit sa pag-apil sa Registry of Deeds sa mong pagpaningkamot. Ang programa kabayan usab sa Land Disposition Program sa gobyerno pinagi sa Republic Act number 10023 o ang Residential Free Patent Act. At tangi sa mong pagbalik, tapang sa mga nasunugan, may baha. Health protocols alang sa 2022 elections, gisgutan. Tanan sa pagbalik sa Ronda Brigada. Wala sa trahedya nga nasinatian sa libuan ka pamilya nga nasunugan ug nawadan og panimalay sa Purok Saig, Barangay Kalumpang, ang pagbaha sa mga hinabang gikan sa mga pribadong sektor o grupo. Ibrigada mo, Kent Abrigana. Usa ka LGBT community sa Barangay Kalumpang gilayong nag-andam og arroz kaldo alang kini sa mga bagong nagabot nga evacuee sa Barangay Gym gikan sa Purok Saig. Sila ang mga residenteng nasunugan, pinaagi sa lugaw, nahupayan ng ilang gipating kagutom. So sa LGBT Kalumpang, nagsuporta as a volunteer para sa pagluto sa ato ang arroz caldo as quick response, no, para matagaan ang mga bata. And the same time, ato ang LGBT members as well is nagluto pod dungag, no, para makahatag pod assistance sa ato ang mga napiktuhan. Well, happy kayo ko sir actually sa mga nasunugan, be strong lang jud ta sa ato ang mga naitabo karon sir. Ang magpinsan niya sila Tatiana ug Angelo, nagdonate sa og ilang mga sanina ang nasunugan. Kay parehas lang man tagi pagdaanan ani pandemic ya, kaya magtinabangay jud ta sa miskin gamay lang na bagay makatabang gyapon sa ubang tao. Isipan din namo na kanang why not maghatag mi og mga butang kay syempre despite aning mga ingani dapat kinahanglan ta magtabang biskan sa ginagmay lang na butang. Taliwala sa trahedya, gilayon na sab nga mibaha ang mga hinabang. Sama kang Ime nga nag-volunteer sa pagtabang tungod kinasayod kini kung unsa ang bation sa masunugan. Nakatry man pod gun mi kung unsa ang masunugan. Na-feel na mo ba nga dili jud lalim nya krisis pa jud kayo karon.
may na lang makasapal-sapal sa kagutom. Kent Abrigana. Be proud of Jensen again. Barug, Jensen. Giisgutan na sa Commission on Election of Department of Health ang ipatumang health protocols alang sa 2022 election. Gisa pinala ang mga health protocol karon duol na ang panahon sa eleksyon. Gibutyag sa DOH nga tabangan niini ang COMELEC aron masiguro nga mapatuman ang ipagawas nga guidelines. Dugang paniini nga ilahan na sab giisgutan ang schedule sa pag-release sa health protocols karong miabutay nga eleksyon. At ang isa mong pagbalik ang mga balita sa ubang rehiyon. Senator Drilon may hugot batok kang Presidente Duterte. ABBA tribute concert sa Sweden nahulog sa trahedya. Duha patay. Kanang-tanan sa pagbalik sa Ronda Brigada. Si Senate Minority Leader Franklin Drilon hugot nga gihimakak ang batikos ni Presidente Rodrigo Duterte nga siya usa ka corrupt official. Sigon niini nga limpyo ang iyang konsensya ug nagpabilin nga limpyo ang iyang ngalan sulod sa pipila ka dekada sa public service. Sukad siya ni sulod sa public service niadtong 1986. Iyang ginasiguro nga nasunod kini sa pinakataas nga moral standards. Kahinumduman nga sa istorya ni Duterte sa katauhan, miingon kini nga dili siya korap susama kang Senator Richard Gordon ug Drilon. Giingon niini nga kinahanglan ipalabi ang uban nga mga katungod alang sa benepisyo sa mayoridad. Samtang naa sa pandemya ang nasod, kinahanglan ipahibaw ang mga katungod. Ang unvaccinated people gikonsidera nga high risk nga mao ang kinahanglan nilang limitahan ang ilang lihok. Sulti niini nga sa mga empleyado nga kinahanglang ipadayon nila ang pagpaspas sa mga empleyado nga wala pa mabakunahan. Gikasubo karon nga si Sam Milby ang pagkamatay sa iyang amahan nga si Lloyd William Milby sa edad nga 86. Sa iyang Instagram nagpost siya og picture samtang naggunit sa kamot sa namatay nga amahan. Niadtong Enero tuig 2020 ang aktor gi-share sa iyang social media ang iyang pagbisita sa Ohio. Sa iyang partner nga sa showbiz nga si Catriona Gray nagpahayag usab sa iyang simpatya. Malipayon ang American actress nga si Kristen Stewart nga engaged na sa iyang partner nga si Dylan Mayer. Tuig 2017 si Stewart giangkon nga bisexual kini o giangkon nila nga may relasyon sila sa kauban sa nga aktres nga si Princesa Diana sa pelikula ni Spencer. Samtang nailhan si Mayer sa iyang Netflix movie nga Moxie sa Miss 2059. Heidelin Diaz nagsugod na sa pagpangandam alang sa World Championship nga ipahigayon sa Tashkent, Uzbekistan gikan o karong Disyembre 7 hangtod 17. Sa iyang Instagram, ang Olympic weightlifter gold medalist minggibutyag nga ana kini karon sa Malaysia. Kiniusab ang lugar nga iyang giingon diin niya gipangandaman ng Tokyo Olympics. Ang 30 anyos nga si Diaz mahimunod sa Hulyo 26 sa Malampuson nga pagpahiya sa 22 o 224 kilograms sa women's 55 kilograms division.
Tokyo Olympics Philippine rocker Yuka Saso nagpili nga mahimong Japanese citizen. Giingon sa 20 anyo sa iyang pahayag dugang sa Toto Japan Classic Tourney sa Shiga Prefecture nga mao ang iyang unang JLPGA event nga iyang gipili ang Japan tungod sa national law. Ubos sa Japanese nationality law, ang mga individual nga dual citizenship gikinahanglan nga magpili kung unsa ilang nasyonalidad o kung moabot sila sa edad nga 22. Pinay ang inahan ni Yuka samtang Japanese national ang amahan niini. Kung nahinumduman si Saso, nagsugod sa sports sa ubang nasod isip junior golfer o sa ka-amateur. Bisan sa Asian Games sa Jakarta niadtong 2018 ug karong katapusan sa tuig 2020 Tokyo Olympics. Siya usab ang champion sa 2021 US Women's Open ug karon ang numero sa kalibutan nga naa siya sa number 6 pagkahuman sa pag-apil sa Founders S Cup sa New Jersey diin nakakuha siya sa ika-4th place. Uga 51 days to go na lang mga kabrigada. Pasko na. Kapaspas sa panahon mga kabrigada. Tuyo sa pandemya, padayon gihapon kita sa selebrasyon sa Pasko, ingon man sa bag-ong tuig. Mao ka na, ang naglangkob sa Ronda Brigada karong adlaw Huwebes. Mga storyang 24 oras na gitutukan sa news team sa Brigada News TV. Ako, si Brigada Dil Bartolaba. Be proud of Jensen again. Barog Jensen. Kitibuk ang pagserbisyo hatod alang sa publiko. Walay sagol bakak. Tanan alang sa kamaturan. Ako, si Brigada Attorney Can Palyeke. Be proud of Jensen again. Barog Jensen. O giniyang Ronda Brigada.